Alright, so according kay Boying, nakahanda na yung kanyang fact-finding team para mag-imbestiga dun sa allegedly misuse of funds ng Office of the Vice President. Nakakaloka. Hindi ko alam kung bakit ready na yung fact-finding team mo para dyan sa misuse. Okay? Misuse of funds ng 73 million something. Nakahanda na yung fact-finding team mo dyan. Samantalang yung issue ngayon na inabot ng 1.4 trillion corruption sa DPWH, flood control project. DPWH pa lang ito ha. Wala pa yung ibang ahensya ha. DPWH pa lang 1.4 trillion. Tapos wala kaming naririnig na anything or any word from you. Parang wala kaming nakita na interest mo na gumawa ng sarili mong fact-finding team para alamin ang katotohanan sa likod ng trilyong-trilyong garapalang nakawan sa DPWH na kinasasangkutan ng mga buwaya, both lower and upper house. Si VP Sara talaga, masyado kang excited. Ilang buwan na lang, ina mo ka. February na, pwede na ulit kayong mag-file ng impeachment case against the Vice President. Anyway, okay, with regard siya sa issue mo na misuse of funds, putangin na misuse of funds, COA, okay? COA na ang nagsabi, walang misuse of funds. Nagkaroon ng notice of disallowance because of some requirements, documents, papeles, or kung ano man na kulang. At binibigyan ang lahat ng ahensya ng 6 na buwan para kumpletuhin yung hinihinging requirements, documents ng COA. At within, okay, the allowance sa ibigay ng COA na ibigay ito ng opisina ng Vice President. Kaya nga, di ba, just to remind you, FYI, kung hindi mo lang alam, magmula 2023, 2024, hanggang ngayong 2025, puro wide opinion ang ibinigay ng COA sa opisina ng Vice President. May I just ask, aside from the Office of the Vice President, sino pa ba ang nakatanggap ng unmodified opinion from COA? Meron ba? Diba, sa liit ng 70 to 73 million na di umano yung misuse of funds ng Vice President na naayusan naman ng COA na walang misuse of funds. Binigyan nga ng modified allowance eh. Diba? Gigil na gigil kayo dyan. Baka gusto nyong alamin or ipagmalaki sa amin yung unmodified opinion na natanggap ng Office of the President from COA kung meron. Diba? Again pag-usapan natin yung notice of disallowance or confidential funds ng Vice President. Ang nag-interpret lang, okay, na ng anomalya diyan sa notice of disallowance sa ibinigay ng COA sa Office of the Vice President is yung mga buwaya sa Kongreso, which hindi naman nila mandato, hindi nila trabaho. Wala silang right, they are not in the position to interpret kung anong ibig sabihin ng notice of disallowance na ibinigay ng COA sa Office of the Vice President. Okay? Ilang beses nang ipinaliwanag ng COA, merong allowance sa 6 months para ibigay ng Vice President kung hinihingi nila. At during those time na meron kayong hearing dyan sa huwad na hukom, wala pang 6 months. Vice President, Office of the Vice President, meron pa rin silang oras, how many months, para i-produce yung kailangan ng COA mula sa kanila. Pero kayo pilit kayo ng pilit na may mali, may discrepancies, may misuse, may misuse of funds, may kupet, may kickback, etc. bla bla bla, up to the point na kailangan tanungin nyo, saan ang safe house? Sino-sino itong mga Mary Grace Piatos, etc. bla bla bla, na mga intel officers nila. My God, confidential nga eh. Alam nyo kung ano ibig sabihin ng confidential, hindi naman kayo mga syunga. Lalo na't nasa politika kayo, ikaw Boying, alam mo yan. May confidential funds ka nga eh. 500 million nung nasa Department of Justice ka.
May confidential funds ka. 500 million. Hinahabol nyo yung 73 million na misuse of funds ni Vice President. As if naman napakalaking kasalanan yung misuse of funds. Compare mo naman sa korupsyon na nagaganap ngayon sa administrasyon ni Bangag. Yung DepEd, kailan lang, di ba? 731 billion. Tapos walang nagawa. 22 classroom. Baka gusto mo unahin imbestigahan yan. Dahil sabi ng kumari ko, nagagalit daw ang presidente. Di ba? Walang nananagot. Yung mga ghost project, yung mga budget na napunta sa mga yan, completed na, bayad na rin, walang project. Wala ka bang initiative na aside from ICI, bumuo ka din ng body para dyan? Vice President talaga? Boying, wala kang pwedeng gawin para sa Vice President. Okay, you are not in the position para tanggalin ang Vice President. Gustong-gusto niyong siraan ng Vice President, ano? Dahil nga malapit ang 2028. Plan A, B, C, D, E, F, G. Grabe. Durog na si VP Sara sa ginagawa niyo. Mabuti na lang ang nasa likod ni VP Sara taong bayan. Dahil kung hindi, baka sumuko na sa sobrang kademonyuhan niyo, sa totoo lang. Boying again, uulitin ko, ang tagal mo na sa politikang hayop ka. Nasa Department of Justice ka pa. Ngayon, ombudsman ka na. Alam na alam mo. Okay? Na yung gusto nyong malaman about the confidential funds, kung saan pinaggamitan yan, alam nyong that is not allowed to divulge because of the confidentiality. Pwede ba? Oh my God. Kaya wala kayong nire-resolbahan eh. Kita mo yung classroom, 22 lang ang naipagawa. Kasi wala kayong alam kung dito Duterte. Kita mo wala nga kayo na buong project. Wala nga kayong kahit ano na nagawa para sa mga Pilipino, para sa bansa. Mag-4 na taon na nakaupo si Bangag. Paano puro kayo Duterte? Puro kayo Duterte. Putang ina, kalalaking tao nyo, yung mga itsura nyo, mukha kayong mga mandurugas na iwan. Tapos sa babae lang, duwag kayo. Pinagtutulungan nyo, lumabang kayo ng patas, boying. Sa itsura mo, yung napakawalang hiyang itsura mo na kahit si Satanas susuko sa'yo. Putang ina, hindi ka lumaban ng patas. Sabihan mo yung mga nasa administrasyon. Magpakalalaki kayo, lumaban kayo ng parehas. Lumaban kayo ng parehas. Putang ina, kapal na mukha ng pangit na to. Ina mukha.